Mga kapinoy, 10,300 zloty o sa Philippine peso, nasa 167,000 pesos hanggang 168,000 pesos. Para saan? Para sa isang ngipin, hindi joke. Totoo ito. Welcome to Adventures. in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Oli Castillo. Dzień dobry, and today is the final day ng ating implant dito sa ating bagang. So, nandito tayo sa Dr. Portes Implant Dental Clinic na malapit sa Metro Villanovska. So, today, mga ilang minuto, so ilalagay na yung ngipin or yung crown na ilalagay dun sa bagang na nawawala sa akin. So, tara, pasok tayo sa loob. I can't do it. Oh my God, look at this. This one is here, the upper. And the lower, this one. So this one is the crown I will have. So we're just only waiting. So we're done. We're done. Now I can smile big. Yeah. Here. So we're just only waiting for her to say thank you. Thank you. You see this? Wow. Big mouth. Mamy próba. Dziękuję bardzo za dziś. Dziękuję bardzo za dziś. I Do zobaczenia. do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Ale dzięki. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzień dobry mga kapinoy, at dahil first week ng April, may pa-Gcash at Blick tayo para sa mga masisipag na mag-share ng videos na nakasubscribe sa ating YouTube channel. Kaya kung hindi ka pa subscriber, subscribe na sa Pinoy in Poland with Oli. Baka ikaw na ang susunod na manalo. Espesyal ang araw na ito para sa akin kasi final step na ito ng dental implant journey ko dito sa Poland. After ilang months ng paghihintay, healing at check-ups, today, finally, nilagay na ang crown. Hindi ito crown ng Miss Universe, Miss Grand, or Miss Supranational. Ibang crown ito. Mas importante ito para sa smile ko at sa vlog na ito, gusto kong i-share ang real experience ko. Bakit ko ito ginawa? Bakit ngayon lang? Bakit dito ko ginawa sa Poland? Paano ang buong process? At gaano katagal manatili ang implant? At bakit umabot ng 10,300 zloty? Maraming nagtatanong bakit ngayon lang? Simple lang. Ngayon lang ako naging ready,
financially at mentally. Alam naman natin na hindi madali ang buhay abroad. Kailangan mong isipin ang bills, araw-araw na gastos, pamilya, future, at emergency. Sa family namin, maswerte kami kasi may breadwinner kami, yung sister ko from the US. At malaking tulong siya sa amin. Pero ako rin, nagpapadala kapag kailangan. Kaya alam ko rin yung pakiramdam na nagbabudget, nag-iipon, at inuuna ang responsibilities. Isa sa mga natutunan ko habang tumatagal dito sa abroad, hindi pwedeng puro survive lang. Kailangan mong isipin din ang health mo, confidence mo, at stability mo. At bakit dito sa Poland at hindi sa Pinas? Valid ang tanong pero ang dental implant hindi one visit lang. Kailangan ng follow-up, healing checks, adjustments, at proper monitoring. Para sa akin, mas practical gawin ito kung saan ako nakatira. Mas consistent, mas safe, at mas panatag ako kasi kung kailangan ng check, babalik ako sa same doctor at same clinic. Gusto kong maging honest sa inyo. Insecurity ko rin ito for a long time. Kapag may problem ka sa ngipin, minsan maliit na issue para lang sa iba. Pero para sa iyo, malaki ang epekto sa confidence. Lalo na sa work ko, sa pakikisalamuha sa tao, sa paggawa ng videos, at lalo na ngayon may mga commercial shoots din ako, naiisip ko paano kung mapansin sa close-up. Lalo na kung about food ang commercial or smile shot. Kaya ayun, nag-decide ako. Tapos na ang panahon ng pagtago ng ngiti. Maswerte rin ako kasi may mga taong nag-guide sa akin sa process na ito. Hindi naman lahat alam agad kung paano magsimula sa implant journey. Minsan hindi mo alam kung sino ang tamang doktor, ano ang first step, at paano ang buong process. Thankful ako kasi na-introduce ako sa kilalang implant doctor dito sa Poland. Hindi basta-basta ang doktor ko. Kilala siya dito, experienced, at masasabi ko rin na sobrang bait nila at ang buong team niya. Sa bawat step, ginaguide nila ako ng maayos at malaking bagay iyon lalo na kung medyo kinakabahan ka sa ganitong procedure. Isa rin sa napansin ko, iba ang approach nila dito pagdating sa dental care. Noong kabataan ko kasi kapag masakit ang ngipin, bunot agad. Parang tapos ang usapan. Pero dito hindi sila basta-basta nagbubunot hanggat may chance pang ma-safe, ma-restore, or maayos ang ngipin. Iniisip din nila ang comfort mo, function ng ngipin mo, smile mo, at confidence mo. Siyempre, baka part na rin ng marketing nila iyon para bumalik ka ulit. Joke lang pero, to be fair, maganda rin talaga ang ganong mindset. Marami ang akala na isang appointment lang ang dental implant. Hindi po. Mahabang proseso siya. Una, ang implant screw. Nilagay muna yung titanium implant screw sa loob ng jawbone ko. Doon nagsimula ang lahat. Ang titanium ang pinakamatibay na materyales para dito. Ito yung foundation ng buong implant. Pagkatapos ng first step, naghintay ako ng around 3 months. Importante yung waiting period na iyon kasi kailangang mag-heal ng maayos at mag-settle ang implant. May term ito sa dentistry. Tinatawag itong osseointegration. Yung proseso kung saan ang titanium screw ay nagfo-fuse sa jawbone mo. Habang mas maayos ang osseointegration, mas matibay ang foundation ng implant mo. 3 months, mga Kapinoy. Kung alam ninyo kung gaano ako ka-impatient, pero kailangan hindi pwedeng magmadali dito. Pangalawa, pag-check ng implant. Pagkatapos ng 3 months, bumalik ako para sa second step. Binuksan ulit yung area para i-check kung maayos ang pagkakalagay ng implant. Tapos nilagyan nila ng screw sa labas. After 1 week, preparation para sa final tooth. Bumalik ulit ako, tiningnan nila ang shape, color, bite ko, at kung paano nagtutugma ang mga ngipin ko kapag kumakagat ako. Gumawa rin sila ng molding para siguradong sakto ang magiging ngipin. Na-appreciate ko ang part na ito kasi makikita mo na gusto talaga nilang magmukhang natural at maayos ang result. Hindi sila basta naglagay ng kahit anong ngipin. Sinisigurado nilang magmumukhang natural ito. After 2 weeks, final step, eto na. Inilagay na nila ang crown. Yung final visible tooth, yung makikita ninyo o nakita nyo na sa clip kanina. Kaya from start to finish, hindi ito one-day process. Kailangan ng planning, healing, checking,
measuring, at patience. Maraming patience. Pag-usapan naman natin ang elephant in the room. 10,300 zloty. Sa Philippine peso, nasa 167,000 pesos hanggang 168,000 pesos. Malaking halaga. Hindi ko po ito itatanggi. Hindi ito basta-basta na desisyon. Pero gusto kong ipaliwanag kung bakit umabot ng ganito. Hindi ka lang nagbayad para sa isang ngipin. Kasama na doon ang expertise ng doktor. Lahat ng procedures, materials, fittings, follow-ups, technology at buong process mula simula hanggang sa dulo. At ito ang dapat mong malaman tungkol sa lifespan ng implant. Ang dental implant ay may dalawang bahagi. Ang titanium screw, ito ay design para maging permanent. Nag-fuse ito sa jawbone mo. Ang screw ay maaaring tumagal ng 25 years o higit pa. Sa maraming kaso, lifetime na ito. Ang crown, karaniwang tumatagal ng 15 hanggang 25 years, depende sa pag-aalaga. At kapag kailangan itong palitan, hindi na kailangan ng surgery. Ang screw ay nananatili sa loob, ang bago lang ay ang crown. Kumpara sa ibang options, ang dental bridge ay 5 hanggang 15 years lang. Ang dentures ay 5 hanggang 10 years. Ang implant ay 25 hanggang 30 years o higit pa. Kaya ang 10,300 zloty na ito ay hindi para lang sa ngayon. Ito ay investment ko para sa susunod na 2 o higit pang dekada. Sa long run, mas cost-effective pa ang implant kaysa sa ibang options. Sa huli, para sa akin, hindi lang ito tungkol sa pag-ayos ng ngipin. Tungkol din ito sa confidence, self-care at pagiging ready sa mga opportunities na dumarating sa buhay. Minsan may mga insecurity tayo na hindi napapansin ng ibang tao. Pero tayo mismo, alam natin kung gaano kalaki ang epekto nito sa atin. At kapag dumating ka sa point na kaya mo nang ayusin ang isang bagay na matagal lang bumabagabag sa iyo, iba ang saya rin ng dala nito. Kung iniisip mo rin na magpa-dental implant, simple lang ang advice ko. Huwag magmadali. Siguraduhin mong ready ka financially. Hanapin mo ang tamang doktor. Intindihin mo ang buong process. Magtanong ka at maging patient ka. Kasi hindi ito instant. Pero kapag maayos ang pagkakagawa, malaking tulong ito sa health mo at confidence mo in the long run. Sobrang thankful ako sa doktor ko, sa buong team na gumagabay sa akin at sa mga taong tumutulong sa akin para maintindihan ang process na ito. At syempre, thankful din ako na dumating ako sa point na nagawa ko ito para sa sarili ko. After all the waiting, finally nasa final step na ako ng journey na ito. At congratulations! Salamat sa mga nag-subscribe at nag-share ng videos ko sa YouTube. Bawat buwan pipili ako ng mga mananalo ng 2,000 pesos mula sa inyo. Narito ang ating mga monthly winners. Patuloy lang sa pag-subscribe at pag-share, baka ikaw na ang susunod na manalo. Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video. Pinoy in Poland with Ahi.